Thank you. Unang-una, isang magandang umaga sa ating Mayor Vic Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, Congressman Roman Romulo, at sa pool ng kanyang mga kusihal, sa inyo po lahat. At syempre, babati lang ako sa Pasig City Band na happy anniversary. Dahil kami ay sumabay sa kulay niyo. Mayor, ang Bagong Ilog po ay natutuwa dahil ito pong kalsadang to, Sergeant Santos, kasama po ang San Buenaventura, na pinakamahabang kalsada sa Bagong Ilog, plus Sergeant Pasqua, ay mga matandang kalye ng Bagong Ilog. Salamat po dahil hindi nakakalimutan na bigyan ng tulong dahil lahat po na lumapit sa inyo binibigyan niyang pagsuporta. Kaya kami po sa Bagong Ilog, sa Council, ay labis na pasalamat. Wala na po ako ibang sasabihin si Mayor Vico. Thank you po. Mula po sa mga Bagong Ilog, maraming salamat po at buhay po tayo lahat. Maraming salamat, Cap Dean Avis. Hindi na po natin patatagalin na ating maging programa. Tatawagan na po natin ang ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Cap Dean, Mayor Vico, Vice Dodot, sa lahat po ng ating kasama kagawad, Consi Simon, sa lahat po ng kasama po natin dito na taga Bagong Ilog, at syempre happy anniversary sa ating Pasig City Band. Unang-una po, no, talagang nakakatuwa rin po yung pagdating namin dito sa Oplan Cayusan at dito rin po sa inauguration. Kasi sa totoo po, nag-uusap kami ni Father kanina pa eh. Habang nandito kami nag-uusap kami, parang may fiesta atmosphere. Sa totoo, parang nakikita natin na pag nagkakasama tayo, masaya naman tayong lahat na magkakasama, nagkakatuwaan tayo, at marami po sa atin matagal nang magkakilala eh. Hindi naman ngayon na tayo nagkakilala, kaya sabi nga ni Father sa akin, Congressman, parang fiesta ngayon umaga dito parang ang saya sa Bagong Ilog. Kaya sana po, pagpatuloy po natin, Cap, Mayor, Vice, itong mga pagsasamahan natin. Dahil sa totoo, habang minsan talaga, importante rin na trabaho tayo, pero may mga pagkakataon katulad ngayon umaga na habang nagtatrabaho, masaya rin tayo at nakakabigay tayo ng kasiyahan sa bawat isa. Muli po, congratulations po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At mula naman po sa ating sangguniang panlungsod, walang iba kundi Vice Mayor Dodot Jaworski. Good morning po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Congressman Roman, kay Council Simon, syempre, ang ama ng Bagong Ilog, kay Cap Ding, sa kanyang mga kagawad, aking mga kabarangay. Kasi taga Bagong Ilog yan, kay Father Melvin, syempre. Happy anniversary, 23rd anniversary ng ating banda. Alam niyo bakit namin binabati yung banda? Kasi kahit saan kami magpunta, kahit saan kami magpunta, sila talaga yung nagpapasaya sa ating mga komunidad. So thank you sa ating Pasig City Band, no? Itong inauguration natin, syempre, una pa lang ito, no, Mayor, sa iba pang mga nakalinya na mga project natin dito sa Bagong Ilog. So, again, kami po ay natutuwa at napakainit ng pagtanggap sa atin dito sa Bagong Ilog, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Talaga namang nakakatuwa po yung suporta na pinapakita ng ating mga seniors sa atin. And hindi ko na rin pahabaan, mukhang dumidilim po. Sana hindi naman tumuloy yung ulan, but nevertheless, stay safe po tayong lahat. Congratulations po sa Bagong Ilog, sa bago nating asfaltong kalsada. Magandang umaga po. Thank you very much, Vice Mayor Dodot Jaworski. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Walang iba kundi Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Mabuti! Una po, maraming salamat sa inyong Barangay Council sa pag-welcome sa amin ni Napong Roman at Vice Mayor Dodot. Cap Consi Bing, maraming salamat. At talagang pinakita po nila ang pakikiisa, hindi lang sa lokal na pamahalaan, kundi pati sa Pasig City Band. Kaya, Cap, mga kagawad, congratulations, 20 years ang Pasig City. Pero sa ating Pasig City Band, kunin ko na lang yung pagkakataon, Maestro Ron Rich at sa lahat ng mga band members natin, congratulations sa inyo.
Gaya ng, mamaya po, maraming sample yan. Gaya ng sabi kanina ni Kong Roman, kaya sumasaya yung mga event natin na sa totoo, simple lang naman tayo magpa-event pero yung nagpapasaya, ang Pasig City Band po natin. Maraming salamat. Mamaya, medyo malayo lang dito yung concert nila kasi sa Barangay Manggahan yung venue. Kasi madalas po, banda dito sila tumutugtog City Hall, malapit lang dito. Kaya minabuti po natin na doon naman sa kabilang side ng Pasig para ma-experience din nila ang Pasig City Band. Sa Kaalinsabay Court, sa court ba? Yung concert. Baka may mga nanonood, tagang Manggahan, gusto dumaan mamaya. 5,000 lang yung entrance fee. Hindi, libre. Again, congratulations po. At, pero alam naman po natin kung bakit tayo nandito. Ito po, sa totoo, yung mga napapagawa po natin ngayon, kasi kung mapapansin po ninyo, kung updated po kayo, pati sa PIO natin at sa mga ibang page na sumusunod po sa atin, makikita po ninyo na halos araw-araw may inauguration po tayo sa lungsod ng Pasig. Halos araw-araw po. Father, maraming salamat po. Hindi kayo nagsasawa at pinagbibigyan niyo po kami at naglalaan po kayo ng oras para sa mga blessing po natin. Pero talagang araw-araw po halos meron tayo mga inauguration sa lungsod ng Pasig. At ito po ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng inyong lokal na pamahalaan sa mga barangay at mga HOA po natin. Ito po yung mga request ng ating mga barangay at iba't ibang grupo sa ating mga barangay sa ating lokal na pamahalaan o city government. Meron din pong ilang mga projects na sa tulong ni Kong Roman through DPWH ay nai-implement po natin sa lungsod ng Pasig. Pero muli po, ngayon nakikita natin talagang halos araw-araw marami po tayong inaugurate. Kahapon, nandun po kami sa Barangay Malinaw. Nung nakaraang linggo, meron na 4 na kalsada sa Barangay Ugong at marami pa. Sige, hindi ko na po ililista lahat. Pero ito po ay muli po nagbubunga hindi lang sa pakikipag-ugnayan, pero pati na rin po sa ginagawa po natin na offline kaayusan tuwing umaga. Ang inyo pong mga opisyalis, ang inyong mayor, vice mayor, pati congressman po, ay makikita naman po natin na araw-araw, nag-iikot araw-araw, tinitingnan po ang bawat lugar sa Pasig. Napakalaki ng lungsod Pasig. Alam po, pag tiningnan po natin ang populasyon natin sa 30 barangays po natin, pag sinama po natin yung mga migrant workers, yung mga transient, yung mga bed spacer, na siyempre kasama sila sa serbisyo ng pamahalaan. Pasigenyo din po ang mga yan. Kahit sabihin mong bagong lipat, mga pasigenyo din po ito Kaya pag sinama po natin sila, nasa humigit kumulang 1 milyon na po ang populasyon ng lungsod ng Pasig. Pero habang lumalaki yung ating populasyon, ay dapat gumaganda din ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Kailangan sumasabay po tayo. At hindi lang sumasabay, kundi mag-level up po tayo. At proud naman po tayong sabihin, at siguro nakikita naman po ng bawat isa. Sana nakikita po ng bawat isa yung mga ginagawa po natin. Hindi lang yung mga project, kasi yung project bunga na po yan Yung mga nakikita po natin, bunga na po, fruits po yan. Pero yung ginagawa po natin na pagpapatupad, pagpapakilala ng mga pagbabago, ng mga reforma, nilalatag natin yung pundasyon dahil ang pangarap natin para sa lungsod ng Pasig ay may saayos yung mga bagay-bagay para yung pag-gobyerno sa ating lungsod ay paganda ng paganda at para kahit sino po yung mga susunod ng mga leaders sa lungsod ng Pasig kung 3 years from now, 6 years from now, kung kailanman yan, pag yung mga susunod na henerasyon na, yung mga kabataan ngayon, sila na po, balang araw, magiging leader natin sa lungsod ng Pasig. Pag panahon na po nila, mas madali na po ang mga bagay-bagay. Mas madaling magpatupad ng project ng maayos at mas mahirap na rin maging korap dahil sa mga pagbabago na pinapakilala natin dito sa ating lungsod. Sinimulan natin noong 2019, alam nyo, talagang hindi lang bakbakan pero madugo po talaga yung mga pinakilala natin, yung proseso para sa pagpapakilala natin ng pagbabago sa ating lungsod. Ang binangga po natin dyan, sa totoo lang po, sindikato po talaga. At yan din ngayon yung mga gustong makabalik sa ating lokal na pamahalaan. Gusto nilang makapasok ulit bilang mga kontratista, yan po talagang binasag natin noon. Talagang makikita naman po natin yung resulta. Gamitin ko na pong halimbawa itong kalsada na ito. Yung pinagawa po natin, humigit kumulang 150 meters, more or less, dito po ba? More or less 150 meters, 4.5 meters wide lang po ito.
Kaya siguro more or less nasa 675 square meters po yung pinagawa po natin. Pero tingnan niyo po yung presyo. Wala pa pong 1 milyong piso na pinapagawa po natin yung ganito kalaking kalsada. Less than 1 million pesos. And kung pagka hindi po kayo masyadong sanay sa, hindi naman ako engineer, hindi naman ako hindi rin ako ganun kapamilyar. Pero siyempre pinag-aaralan ko ngayon. Pag tinignan po natin, pag ikumpara natin sa mga dating gawa ng lokal na pamahalaan, nakita natin talagang transparent, pati yung mga full disclosure board natin, sinisiguro natin, hindi nakatago, hindi kung saan kitang-kita ng mga tao. Pag tinignan po natin, yung 900,675 square meters, lumalabas parang wala akong calculator pero sino ba may magaling po ba sa math dito? Per square meter, parang 1,000 plus lang lumalabas yung pinapagawa natin per square meter na sa totoo depende rin yan kung sino magbibid, depende sa kung anong kaya nung mga open bidding tayo, di ba? Sa totoo, kahit mga kalaban natin o kahit yung mga pag lowest bid sila at qualified, nananalo po sila. Yan po ang pinapatupad natin sa lungsod ng Pasig at pinalalakas po natin yung mga reforma na yan. At kwento ko lang po ng maiksi kung magkano yung natitipid natin dahil tinanggal natin yung mga kickback, walang tinatanggap yung mayor, engineering natin, tinanggal natin yung mga kickbackan, yung naririnig po natin sa gobyerno, yung salitang SOP. Baka narinig na po siguro ng iba yung salitang yan. Dati talagang automatic at kahit pumunta po kayo sa ibang lugar, si Mayor Benji Magalong ng Baguio, naririnig po natin, lagi po niyang kinakwento yung kalakaran sa gobyerno na SOP. Na automatic, pag may project, 20%, 30%, ibibigay. Kahit hindi hingin yan. Pero sabi sa atin sa Pasig, bawal yan. Wala nang ganyan. Kung tinanggal po natin yung 30% na SOP, baka magulat po kayo kung magkano po yung naititipid natin ngayon per year. Pag sinama natin lahat ng project ng lokal na pamahalaan, alam niyo po kung magkano natitipid natin kada taon? Kasi umaabot ng billion po yung mga project natin. Infrastructure, kalsada, goods and services, gaya ng mga pamaskong handog, mga silya po natin, umaabot ng 5 billion. Kung 20 to 30% yan, ibig sabihin, kada taon, ang natitipid natin na dating napupunta sa bulsa lang, dating napupunta sa korupsyon, nakatipid po tayo ng more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year. Yan ang sana, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko kasi hindi naman po ito tagumpay lang ng mayor kundi tagumpay ng buong lungsod ng Pasig at ng mga Pasigenyo. Hindi ko po ito magagawa kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Pero sana lang po, ma-realize natin kung gaano kalaki itong pagbabago na naipakilala natin sa lungsod ng Pasig. Kung gaano kung ano po yung pinagdaanan natin para makarating tayo dito. Tandaan po natin kung para sa 1,000 piso para sa isang cellphone, may nababalitaan tayo, nasaksak, talagang ang tao pagka desperado na para sa maliit na halagang pera, kahit ano, handa siyang gawin. Ano pa kaya kung para sa 1 bilyong piso kada taon? May mga tao talaga na walang pakialam sa prinsipyo, walang pakialam sa pagbabagong pinapakilala natin. Ang interest nila, yung 1 billion pesos per year na natitipid natin ngayon na dating napupunta sa korupsyon. Kaya sana bilang mga Pasigenyo, pasensya na kung medyo passionate ako pag ito na yung napag-uusapan. Pero sana ma-realize po natin mga Pasigenyo kung gaano kalaki yung pagbabagong pinakilala natin na nagawa po natin sa pakikipagtulungan po at sa suporta ng ordinaryong mamamayan sa gawain ng ating lokal na pamahalaan. At kaya po ngayon, may kita natin na nagbubunga na yung mga pagbabagong pinakilala natin. Nagbubunga na yung mga reformang pinakilala natin. Hindi agad-agad. Pag nagtanim ka ng puno, hindi naman po yan sa pagkatapos ng 1 linggo ay makikita mo na. Minsan, di ba, may mga puno na 1 taon, 2 taon, hindi mo makikita kagad. Pero pag nagbunga na, ayan na, makikita na natin. At sa Pasig, nandyan na po tayo sa phase na yan. Nandyan na tayo sa stage na yan na pinaghirapan natin. Opo, may mga nakita na tayong bunga nung nakaraan. Pero yung pinakamatatamis na bunga, parating pa lang po. At makikita po natin yan sa susunod na mga panahon. At ito nga po, araw-araw may inauguration. At susunod naman po dyan yung medyo mas malalaki naman.
Isipin nyo kung 9 years po ang maximum ng isang mayor at 1 billion per year yung naitipid natin. Ngayon, ang tanong, saan natin dadalhin yung mga natipid natin? Kung isipin po natin, meron tayong project ngayon, yung bagong City Hall. Nakita nyo na po ba yung mga initial na, magbabago pa po ng konti yung itsura niya, pero di ba may design po tayo sa bagong City Hall? Siguro nakita naman po ng karamihan na yun. Medyo malaking project po yun. Mahal po ito, kasi ang goal natin, makapagpatayo tayo na good for 100 years. Hindi lang ito basta kung ano yung ganda niya, hindi po. 100, ibig sabihin yung espasyo para sa mga opisina, yung capacity niya, yung kapasidad niya para sa mga bagong teknolohiya, yung disaster resilience, yung open space para sa mga bata at para sa mga senior. Medyo malaki po yung project. Umaabot po ng more than 9 billion pesos po ito. Pero isipin po natin, kung natipid natin sa korupsyon na dating napupunta sa bulsa lang 1 billion pesos per year, kahit ang mahal ng City Hall natin na 9 billion, malaking project po siya, na 9 billion yung total project natin. Kung 9 years ang buong term ng mayor, aba, para tayong nakapagpatayo ng state-of-the-art new City Hall na libre para sa mamamayan. Kasi yun lang yung natipid natin na dating napupunta sa korupsyon, 9 billion, 9 billion. Hinilaan lang natin, dati napupunta sa bulsa, ngayon gagawa tayo ng isang magandang project na alam ko excited po mga Pasigueño, pakikinabangan ng mga Pasigueño. Excited po ba tayo? Yes! Alam niyo talagang exciting na yun na maging isang Pasigueño. Ako talaga, sa excitement ko, hindi na ako makatulog sa gabi. Talagang excited na ako na makita ang mga project natin. Kaya sana ay patuloy po ninyong suportahan. Hindi po yung mga politiko, kundi yung ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan. At asahan naman po ninyo na yung pati yung mga maliliit po, hindi lang tayo sa malaki nakafocus. Sa totoo, secondary lang po yan para sa akin. Mas importante po yung maliliit na diretsyong pinapakinabangan po ng mamamayan. Yung mga request ng mga HOA natin, isa-isa po. At last year, nag-usap kami ni Engineer Arca ng engineering. Sabi ko sa kanila, hanapin nyo lahat ng mga kalsada na may lubak pa. Hanapin nyo lahat ng drainage na hindi gumagana basta na-turn over na sa LGU yung titulo. At dapat within 1.5 to 2 years, tapos po 95-99% ng mga request po na yan. At ito na po, nakikita natin, on track po tayo. Yung 1.5 to 2 years po na yun, may papatupad po natin na talagang 99%, kung hindi pa nga 100% ng mga kailangan ipagawa na kalsada, na drainage sa lungsod ng Pasig, matatapos na rin po natin. Muli po, yan po ay sa tulong at sa suporta ninyo. Yun lang po. Alam kong nag-aantay po si Father at alam ko may lakad pa si Father kaya iksian ko na lang po ang aking mensahe. Isa na lang po bilang panghuli. Muli po maraming salamat. Pero panghuli, abang nagsasalita po kasi ako dito, nagtataka po ako. Kasi sabi nila sa akin, nandito daw yung mga senior citizen. Nasaan po yung mga senior natin? Ang mga senior na po pala. Akala ko sa mga kabataan yung kausap ko. Kala ko samahan ng SK yung kasama ko. Biro lang po. Maraming salamat sa pakikinig sa pagpunta sa inauguration natin. God bless Bagong Ilog. God bless Pasig City. Thank you very much, Mayor Vico Soto. Acknowledge po rin natin ng ating City Councilor Pao Santiago. Magandang umaga po. Magsitayo po tayong lahat. Tutungo po tayo sa ating blessing and cutting of the ribbon ceremony na pangunahan po ni Reverend Father Melvin Ordoña. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen. The Lord be with you. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray fervently to Christ, for them it worthy to enter this whole asphalt overlay works and this place. Let us pray. Lord Jesus Christ, sanctify and we implore you this asphalt meant for our brothers and sisters for a good way to their house.
Pour into it the richness of your blessing and peace. Nurture them and enlighten them with wisdom, those who go and walk in this place, rejoicing together in the knowledge of your truth. They may worship and serve you from generation to generation. This we ask through Christ our Lord. Amen. Our prayer and our response will be, stay with us, Lord. With gratitude and joy, let us call upon the Son of God, Lord of heaven and earth, the Word made flesh to dwell among us. May His presence in our midst nourish us with mutual love as brothers and sisters, and enable us to share as one Christian community the joys and pains, our achievements and failures. To Him we say, stay with us, Lord. In every well-built dwelling develops into a holy temple. Make those who will stay in this road become a family filled with love of one another, seeking not only wisdom that leads the early success, but the wisdom that brings everlasting reward to you. We pray, stay with us, Lord. We have thought you are faithful to build the family upon solid rock. Grant the life of this family may strongly adhere to your words and keep away all divisiveness so as to serve with generous heart and willing mind. Response, stay with us, Lord. Father in heaven, make it possible that all who come to this road may find it worthy being called not just a road, but a real home with the paternal and maternal love made alive by a strong fraternal support and assistance. This we ask you through Christ, our Son, our Lord. Amen. Let us pray. Be present, Lord, among your servants to inaugurate this asphalt layout of this road, praying that all who will use this facility herein may feel strengthened in having you as the light while they walk here. They may rejoice in having you as companion and come home as their road to their houses, to joyfully find the mansion prepared for them in your Father's home, where you live and reign with the Holy Spirit forever and ever. Amen. And now we will cut the ribbon. Wait. Magandang araw, Pasigenyo. Katatapos lamang ng programa para sa inaugurasyon ng asphalt overlay dito sa Sergeant Santos Street sa Barangay Bagong Ilog, gaya ng binanggit kanina ni Mayor Vico Soto. Ito ay buntod na din ng kanilang patuloy na pag-ikot sa Oplan Kaayusan, kung kaya't nalalaman nila kung ano yung mga kailangan ayusin sa lugar. At the count of 3, 1, 2, 3, congratulations, bless the Holy Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses. Dito sa Sergeant Santos Extension. Nasa 150 meters ang haba, 4.5 meters naman ang lapad. At ang naging budget para dito sa proyektong ito ay nasa mahigit 900,000 pesos, 913,447 pesos and 40 centavos. Yan ang ating nakuhang impormasyon mula sa Engineering Department. Ngayon ay binabaybay ng mga local officials ang kalsada kung saan nagkaroon nga ng asphalt overlay. Si Mayor Vico, Vice Mayor Dodot, gayon din si Congressman Roman, kasama ang mga konsehal na sila Simon Romulo Tantoco at Pau Santiago. Kabilang din sa mga kasama ng alkalde ngayon ay ang mga barangay officials sa pamumuno ni Kapitan Bing Avis.
Binanggit kanina ng alkalde sa kanyang maikling mensahe na sunod-sunod ang mga isinasagawa ang inaugurasyon dito sa lungsod ng Pasig at mas dadami pa daw ito at mas lalaki pa yung mga proyekto. Nagkaroon din ng pagkakataon ang vice-alkalde at si Kong Roman na magbigay ng kanilang mga mensahe sa mga dumalo sa maikling programa. Si Ega ba? Tatrabaho na sa'yo? Ay, si Ega po? Tatrabaho na rin sa'yo? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Sa mensahe na alkalde, kanya ding tinalakay ang kaugnay sa proyekto ng kanyang administrasyon. Ito yung 9.6 billion na City Hall. Kabilang din sa mga binanggit niya yung patuloy na isinasagawang Oplan Kaayusan at ang magandang naidudulot nito para sa lungsod ng Pasig at ilan pa sa kanyang mga isinagawa, katuwang ang iba pang mga opisyal ng lungsod. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. As sons and daughters of our Father, together bow your heads and pray for God's blessing. May the peace of Christ reign in our hearts. May the word of Christ dwell abundantly within us, so that whatever we do in word and in deed, we may accomplish in the name of the Lord. The Lord be with you. The Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Congratulations to all of us. Okay, thank you so much. God bless. Muli maraming salamat po Barangay Bagong Ilog, headed by Barangay Captain Bing Abis, together with the Barangay Council and admin and office staff, sa ating City Councilor, Councilor Simon Tantoco, City Councilor Paul Santiago, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, and of course Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa ating Homeowners Association of Bagong Ilog and Senior Citizens. Iyan na muna ang ating hatid na balita sa mga oras ngayon at mula dito sa Barangay Bagong Ilog, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.